to clarify, no? CJ Hero is not one of the respondents. I don't understand this narrative that's floating around. I think it's based on a fake news. So she is nowhere. She is nowhere in the complaint affidavit. And if she was supposed to be in an inquest last night, but she's not. She's not. She's not a respondent. She's not a co-conspirator. And I personally know her. So yeah, all I can say for CJ Hero or like the haters out there to just stop it, because we are gonna go after this fake news, these fake news that are floating around. We're gonna go after the libelous posts. Ito na nga, pumalag na mga kababayan po natin, yung abogado ng PGMN dahil yung kanilang host at talent na si CJ Hero ay di umano'y persons of interest na ng NBI. At dahil daw po sa kanyang mga videos, mga atake dito kay Martin Romualdez, abay mukhang siya ngayon ay target at pinag-iinitan ng NBI, mga kababayan po natin. At nabanggit pa ng NBI na gusto daw po nila pulisan ang social media vloggers, influencer. Ako, mga kababayan po natin, no? Alam naman natin na may mga iskandalos itong si Attorney Matibag, director ng NBI, na talagang nagtrending. At syempre, yung mga nagpapakalat nun, yung mga nasa social media, isa tayo sa nagbigay ng reaction. Kaya siguro, ganito na lang kainit ang mga social media vloggers, influencers, kagaya ni CJ Hero, para po kay Matibag, dahil hindi nga nila kayang busalan, hindi nila kayang kontrolin yung mga nasa social media. Ito lang kasi mga kababayan natin. Unlike kasi, pagka nasa mainstream media, bago i-expose yung mga videos, bago papalabasin ng mga mainstream media, may mga pag-uusap kasi yan. Minsan, depende pa nga sa bigayan eh. Kahit yung mga expose nila, no, minsan ay hindi nila mailalabas dahil nasusuhulan. Kita nyo naman ngayon, yung nangyari po sa administrasyon, di ba? Puro na lang good news ang pinapalabas kay Bongbong Marcos. Pero kapag kay BP Sara, grabe, paulit-ulit. Lalo na doon sa issue ng salin ni BP Sara, sa issue ng AMLAC, sa issue ng di umano'y pagbabanta, na conditional naman ang sinasabi ni Vice President Sara. So malinaw mga kababayan po natin, no? Ako, hindi ko kinakampihan yung bata ni Bongbong Marcos na si Franco Mabanta. Dahil, yun, nakuha na naman talaga siya ng video. And sabi niya na walang katotohanan, na frame up, na sit up lang siya. So, nasa kanya ngayon yung pagkakataon para patunayan na siya po ay walang kasalanan. Pero kung hahabulin pa ng NBI, yung mga host and yung mga content creator na kasama dito sa PGMN, mukhang pamimersonal na yan, mga kababayan natin. Pero ipakinggan natin ang sinasabi ng NBI. Ito yan. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon. So, we are investigating. This is a continuing investigation. Tinitingnan natin yung mga participation ng mga individuals nung bandi rito sa PGMN. Ayan ha, galing na sa kanya yun, mga kababayan po natin. Titingnan niya daw po yung mga participations, of course, yung mga videos na nandyan sa PGMN. Alam natin mga kabayan, no? Napakarami rin pong mga binanatan itong si CJ Hero. Of course, isa lang po siya sa mga host na nandyan sa PGMN. So, hindi ibig sabihin, alam niya kung ano yung gawain ng kanyang founder. Actually, nakapasok nga rin dyan si Atty. Rowena Guanzon. At isa rin ha, sa kinapipikunan dito si Atty. Matibag, yung sinabi po ni Atty. Guanzon, na kung naka-press yung account ni Martin Romualdez, bakit nakalabas pa, nakapagpalabas pa ng 75 million? So dito na, inamin ni Matibag na plea money or gawang rekto lang yung pera na ginamit nila sa entrapment. Kaya sabi ko nga, kaya siguro hindi tinanggap dahil baka duda sila na ito ay plea money. Diba? Anyway, mga kababayan po natin, no? Parang sinusuportahan na pala ng NBI ngayon yung mga gawang rekto. Dahil bumili sila ng plea money, galing rekto eh. At sinasabi niya, napakaganda daw yung gawa. So, na-appreciate niya yung gawang rekto na fake na pera. So, yun lang po mga kababayan po natin. At tingnan natin yung maging development ito. Tingnan natin kung ano naman yung involvement at kinalaman nitong si CJ Hero sa di umano'y extortion
kay Martin Romualdez. Anyway, bago ko tapusin ang video, no, may naalala pa ako. Magandang expose ito para kay Matibag kasi mukhang natatakpan yung kanyang skandalo, yung kanyang pagmumura, pagbabanta sa kanyang kaibigan na sabi niya na ngayon ay trending pa rin sa social media. At syempre, nakabahala yon kasi kung kaya niya magbanta sa kanyang kaibigan, kaya niya magmura, paano kaya sa mga ordinaryong Pilipino, kagaya natin na content creator, kagaya natin na mga commentator sa social media, lalo na yung kinukomentahan natin, yung totoong issue naman. Diba? Kaya dapat sila yung mga nasa ahensya ng gobyerno, huwag sila maging balat sibuyas. Diba? Kung may mali sila, hindi tanggapin nila. Huwag nila takutin yung ordinaryong Pilipino. Salamat. At sa pagpapatuloy ng ating update, may naniniwala pa ba, mga kababayan, dito po sa mga kasinungalingan at halatadong cover-up na ginagawa ni Ping Lacson? Mantakin mo, wala di umanong overall mastermind sa flood control anomalies. Ayon po kay Ping Lacson. So, ano ang tawag doon sa pinakapuno ng lahat ng anomalyang ito? Anong tawag doon sa mga pumipirma, nagre-release ng budget at humihingi ng kanyang sariling porsyento sa anomalya ng flood control? Saan ang gagaling yung pera? Sino yung nagpaparelease? Sino yung nag-uutos na i-distribute ang pundong ito? Di ba? So, paanong mangyari na walang mastermind? So, kung busy po sila sa pag-cover up sa flood control anomalies, at the same time, ang ginagawa nila ay pagdadivert sa impeachment ni Vice President Sara para matakpan nga itong anomalya na napakalaki ng flood control project. Tandaan natin mga kabayan, dito po sa pinakamalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa, walang ibang magpapakulong sa mga korap na politikong ito, kundi si Vice President Sara lang. Lahat ng mga inspiring na magtakbo ng presidente ngayong 2028, karamihan dyan ay sumisipsip, humihimod sa puwet ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin lang, kung sila yung uupo, mananalo, walang makukulong nakasabwat kaalyado ni Bongbong Marcos. So si Sara lang. Tingnan nyo po, excited na rin po itong si Ping Lacson. Kasabay niyan, pinagtatakpan nila. Mantakin nyo siya yung nagbukas ng usapin na mayroong 67 na mga kontraktor. Pero nasaan sila? Yung nirekomenda niya ay si Martin Romualdez lang. Walang iba Tapos, gusto niya ngayon idamay si Senator Marcolita. Pero pag-uusapan natin yan sa ibang topic. Yung pagkadamay kay Senator Marcolita at yung sagot po ni Senator Marcolita. Pag-uusapan natin yan sa ibang topic, mga kabayan. Dito tayo sa anomalya ng flood control project. So, itong galaw nila lahat ay coordinated kung titingnan po natin. Kasabay ng pagpapa-impeach kay BP Sara, ang pagpapalabas ni Ping Lacson na walang overall mastermind sa flood control project. Kasi hindi niya mapangalanan ang madalas na binabanggit ng Marines, madalas binabanggit ni Saldico na si Bongbong Marcos, yung binibigyan ng pera. Ngayon, ang inaantay na lang natin, nakakanta itong si Martin Romualdez. Kaso may diversionary din ngayon na ginawa si Martin Romualdez yung pinapalabas niya na siya ngayon ay biktima at kinukutungan ng isang founder ng isang media network, yung dating SOCMED operator ni Bongbong Marcos. Kaya itong si Ping Lacson, mga kabayan po natin, obvious masyado. Kaya tama po yung naging decision ng minority na hindi pipirma sa report ng flood control. Kasi pwede niya kasing itigil yan. Tapos yun ang recommendation niya, yun na yung final report kung pipirma yung minority. At least kung hindi pipirma yung minority, hindi pa pirmado ng lahat, ibig sabihin, kailangan niya pang ipagpapatuloy yung investigasyon ng flood control. Marami pa siyang kailangan ipatawag. Yung mga Marines nga, hindi niya pa napatawag lahat Diba? Napaka-importante na humarap yung mga Marines. Ayan, si Martin Romualdez, hindi niya pa napatawag. Grabe talaga ito.